Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Sa gabing ito, excited po ba ang lahat? Hallelujah. Lahat po tayo excited, no? Dahil sa Panginoon, no, dapat lagi tayong excited. May bagong ituturo sa atin ng Panginoon. At dun sa ituturo niya sa kanyang mga salita, patuloy tayong magpasakop sa kanya. Amen? Tayo pong lahat ay alam ko na galing sa trabaho, ang iba sa atin maraming ginawa sa buong isang linggo. Alam niyo po ba, pagka yung tayo ay napapagod, di ba dapat nagpapahinga din tayo? Alam niyo po ba na kapag nasa presensya tayo ng Panginoon, may kapahingahan? Amen? Sa presensya ng Panginoon, merong kagalakan. Amen? So nagagalak po ba kayo sa gabing ito? Amen. Amen. Hallelujah. Nasaan po yung ating clicker? Makikihiram po ako ng clicker. Amen. Ang ating pong tema sa book of the month of August is spiritually matured. So malago, kailangan. We are spiritually matured. Yun po yung ating goal, no? Ang bawat Kristiyano, ang goal niya dapat lumago sa kanyang pananampalataya. Amen. Lumago tayo sa pagkakilala natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Bishop, mukhang naka-charge talaga si Bishop, ah. Hallelujah. Hallelujah. So yun po, ano? Spiritually matured po yung ating tema, pero ang ating pag-aaralan is equipping the saints. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, saints. Okay? Pag sinabi mong saints, sila po ay ano? Tayo po yun, mananampalataya. Okay? Okay. Hindi yung santo, ah. Okay? Hindi pwedeng sabihin mo na yung katabi mo, ay, alam niyo po, tayo po ay pinili o set apart. Okay? Amen. Set apart for a godly calling. Amen. Godly purpose. Pag sinabi mo set apart, pinili, hindi pinagpilian, di ba? Pinili ka, tinawag ka, may layunin ng Panginoon. Amen. Amen? So yun po, no? Inanyahan ko po ang bawat isang tayo po tumayo. Basahin po natin, Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Now, these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Pwede na po tayong umupo. Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Lord, Ikaw po, Banal na Espiritu, ang magturo sa amin, Panginoon. Bigyan niyo kami, O Diyos, ng kaunawaan sa iyong mga salita. Lord, anumang balakid na gagawin ng kaaway, Lord, to distract us, to put barriers, Panginoon, para hindi kami makapakinig, hindi kami makapakinig ng iyong mga salita. Lord, we rebuke it in the name of Jesus. Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, bigyan niyo po kami, O Diyos, ng focus, Panginoon, ng presence of mind, Lord God, na tunay lamang, Panginoon, marinig namin ang iyong mga salita. Baguhin mo kami, Panginoon, palaguin mo ito, Diyos, sa aming mga puso. At dalayan ko po, O Diyos, Ikaw, Panginoon, ang maluwalhati lamang, Panginoong Hesus. Ikaw ang aming makilala sa gabing ito. Ikaw ang mapupurihan lamang, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Ang mga bagay na hindi natin nalalaman, dapat hinihingi po natin ng tulong sa Panginoon. Amen? And the Holy Spirit is always, parang mataas. Saglit lang po. Yan. Okay na yan. Para tayo nagdadrive. Ubus oras natin to. Okay. Hallelujah. Amen. Sa Tagalog po, basahin ko sa inyo. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, at iba na may mga propeta, at iba'y mga ebanghilista, at sa iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya
at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Amen? Ang buhay po natin, kapag sinabi natin tinawag tayo, hindi tayo tinulak, ang Diyos ang tumawag sa atin sa mga bagay na lahat po tayo may talento, tama po ba? Di ba pag yung bata, pag nakitaan mo ng sumayaw ka nga. Pagka maganda yung sayaw, may talento. Okay? Tama po. Pero pagka medyo sige mag-ano na ka lang. Di ba? Parang okay. Baka sa ano ka na lang, sa sing ka na lang, sing. So ibig sabihin, lahat po tayo ay binigyan ng regalo ng Panginoon. Pag sinabi mo regalo, galing sa Panginoon yun. Amen? Hallelujah. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 7, before this, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Sa Tagalog, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng kaloob ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Pag sinabi mo na wala akong talent wala akong gift parang sinabi mo na nung tinawag tayo, walang plano. Tama po? But salamat sa Panginoon, mayroon pong plano ang Diyos. Mga kapatid, kung nakakilala tayo sa Panginoon dahil sa biyaya niya, meron tayong purpose. Huwag nating hayaan po na hindi natin ma-explore yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. Iba-iba po tayo ng giftings. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung regalo na binigay niya, yung talent na binigay niya, magamit natin para sa Panginoon. To serve one another and to advance His kingdom. Amen? Ang kadalasan, ang mga Kristiyano, pagka kumbaga sa kailangan, expose ba yung talent mo? No, it's not. Iba-iba po tayong talento. May mga binigay ang Panginoon na, alam mo yun, mapanalanginin. Hindi sila expose. But, andun sila sa battlefield. Okay? Someone is praying for you. Mga kapatid, napakahalaga po na ipinapanalangin natin ang bawat isa. Naniniwala po ba kayo doon? Wala po tayong kalakasan kung walang panalangin. Ang kalakasan natin nagmumula sa Panginoon. Kapag ang Kristiyano hindi nanalangin, may question po yun sa buhay niya. Parang sinasabi niya na, I can do this. Or just do it. No. We need to be dependent from the source. Amen? Alam niyo po ba ito? Fivefold ministry? Okay. Ang una po ay apostles. Okay? Foundation layers and eyewitnesses. Pioneers who laid the foundation, open new fields, guard doctrine. Makikita po natin yan sa Acts. Basahin niyo lang po. Mga kapatid, may question po ako. Sundan ko na po ng pangalawa. Prophets. Okay? Spirit-empowered mouthpieces. Ibig sabihin sila po yung tagapagpahayag ng revelation ng Panginoon. Spirit-led messengers who speak timely revelation and aligns with scriptures. Mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Ang tanong ko po ay, are there apostles today and prophets today? Are they still exist? Okay? Iba-iba po tayo ng pero tingnan po natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi po ng salita ng Panginoon, in Ephesians chapter 2, verse 19 to 22, ano pong sinasabi doon? The apostles, pwede po ba natin itawag na ito? I-flash? Yes. Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. Okay? Hallelujah. So, apostles were foundations. O kumbaga sila ang picture po nito ay, let's say, may bahay. Okay? Building. Di ba? Kailangan may pundasyon muna. Okay? Kailangan muna may pundasyon bago magtayo ng bahay. Tama po? Mga kapatid, okay. Basahin ko lang dito. Dito lang na tayo para mabilis. 2 verse 19 to 22. Sabi po dito, so now, you, Gentiles, are no longer strangers and foreigners
You are the citizens along with all God's people, holy people. You are members of God's family together. Ayan na po. Okay. Household, having been built on the foundation of the apostles and prophets. Jesus Christ Himself being, sige po, sunod, next. The chief cornerstone, in whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord, in whom you also being built together and for a dwelling place of God in the Spirit. Ngayon mga kapatid, pag sinabi mo apostles, they should be an eyewitnesses of the Lord Jesus Christ. Basahin po natin, balik po tayo doon. Acts chapter 1 verse 21 to 22. Kasi marami pong ngayon nagkalat na sinasabi nila, ako si Apostle XYZ. Okay? Ako si Apostle yon, XYZ. Okay? Tingnan po natin. Plus po ulit. Yes. Acts chapter 1 verse 21 to 22. Ano pong sabi doon? Acts chapter 1 verse 21 to 22. Yan po. Therefore, of these men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John and the day when he was taken up from us. One of these must become a witness with us of his resurrection. Ito po ay yung namimili sila. Okay? At yan po yung requirement. Ay, nawala. Papasuyo po ulit po, sis. Okay? Yan po ay, sayo dito, therefore, okay, ito na po yun. So, sabi po dito, kailangan, nung namimili sila, dapat kasama ni Jesus, na-witness nila si Jesus. Okay? Ngayon, baka may nagtatanong sa inyo, how about Paul? Paul, he encountered Jesus when he was traveling in Damascus. Okay? Kaya nga nabulag siya eh. Okay? Number 3, apostles did signs and wonders. Pag sinabi mong signs and wonders, hindi madali. O kailangan, tawag doon, nakakapagaling ng lumpo. Anong ginawa ni Paul nung sa Acts chapter 14 verse 10? Apostle Paul, ang sabi doon? Okay. Apostle Paul, pinagaling niya yung lumpo. Okay? Ano pa? Acts chapter 16 verse 18. Yung babae na nagsasabi siya ng mga bagay na paparating pa lang. Okay? Meron siyang espiritu ng okay. Basahin po natin para mas maganda. And this she did for many days, but Paul greatly annoyed, kasi sinasabi nito nung babae, annoyed and turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus to come out of her, and he came out that very hour. Ibig sabihin, di ba may mga napapanood tayo, yung sa exorcism, tumatagal silang 3 oras, 4 na oras, but the apostles, when Paul rebuked yung bad spirit, the evil one, the evil spirit, on that very hour, lumayas. Ano pa po? Acts chapter 20 verse 10 to 12. Ito naman po yung binuhay niya, sila yung si Eutychus, yung bata na nahulog kasi natulog. Nakatulog. Ayun, nakatulog. Okay? And they brought the young man in alive, and they were not a little comforted. Sabi po dito, 10 to 12 po, yan. Acts chapter 20 verse 10 to 12. Sa 10 po tayo muna. Salamat po. 10 to 12. Okay? So, ibig sabihin po, ayan, but Paul went down, fell on him, and embracing him, said, do not
trouble yourself, for his life is in him. Now when he had come up, had broken bread and eaten, and talked a long while, even till daybreak, he departed. And they brought the young man, ito yung si Eutychus, in alive, and they were not a little comforted. Naalala ko, nung ano pa ako, tawag doon, hindi naman bata, kumbaga sa kabataan. Sabi ng isang pastor namin, sabi niya, wag daw masyado matutulog pagka na may nagmimensahe. Baka malaglag. O, wala na si Paul eh. Wala na yung si Apostle Paul eh. Kasi di ba? Mga kapatid, dito po makikita natin, no? Eutychus raised from the dead by the power of the Holy Spirit. Okay? Yun po yung mga signs ng apostles. Bakit ko po sinishare sa inyo to? Kasi ito po yung mga katotohanan sa salita ng Panginoon na kung saan, dapat maintindihan natin. Dahil baka meron kayong, kumbaga sa ang social media medyo alam niyo yun? Masyadong ng social media. May nagsasabi na prophet sila. Sinasabi nila ito yung revelation ng Panginoon. Ito yung sasabihin ng Panginoon, mga kapatid. Ito po ang Biblia. Basahin natin. Kumpleto na po ito. Amen? Huwag tayong maging madaling mapananiwalain. Okay? Sa panahon po ngayon, napakarami na nagkalat na maling turo. Ngayon, pinapaniwalaan mo kasi maganda yung pagkaka-deliver eh. Maganda yung pagkakasabi nung prophet. Sabi niya, prophet siya or apostle siya. Tingnan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Maging mapagsalaksik tayo at hingin natin yung discernment sa Panginoon, sa banal na Espiritu. Amen? Balik na po tayo. Salamat po. Pasensya na medyo, bibilisan ko po sa iba. Okay? So, evangelist, okay? Heralds of the gospel who lead others to Christ. So, marami po tayong kilalang evangelist. Billy Graham, okay? So, marami talaga. Amen? Ano pa? Pastors, marami. Pastors normally, they shepherd who feed, guide, protect, and care for the flock. Okay? Evangelists, pastors, and teachers. Yan po ay makikita natin sa panahon ngayon. Amen? Marami kasing katuruan, okay? And let's see to it na ito po ay sinasabi ng salita ng Panginoon. Kapag hindi sinasabi ng salita ng Panginoon, maging maingat po tayo. Dahil napakahalaga po, ang isang Kristiyano, patuloy siya natututo. Amen? Para hindi siya madaya. Ang daming mandaraya eh. Okay, balik na po tayo. Equipping the saints. Equipping the saints, pag sinabi, ang sabi po dito sa Greek, okay? Katartismus, sabi po doon, implies preparing and perfecting believers to be trained and prepared for service. Pag sinabi pong equipping the saints, kailangan po tayo ay nagpapatrained. Okay? Tama po? Parang ayaw nyo Okay? Dapat po tayo ay nagpapatrain. Dapat po prepared din tayo. Paano ka makikipaglaban kung ang alam mo lang ay mag-igib ng tubig? Okay, magsaing, magluto. We are on the battlefield, mga kapatid. Kaya kapag ka merong seminar, attend po tayo. Amen? Doon po tayo natututo eh. Kasi ang nangyayari, dahil alam ko na yan. Alam niyo mga kapatid, ito yung isang rule of the thumb. Kailangan lagi tayong hunger. Hunger tayo. Kasi kailangan natin matuto patuloy. Hindi pwede yung okay ka na. Ay, okay na ako sa level na to. No, it's not. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon. We need to humble and seek the Lord. Amen? And we need to discern also. Siyempre, hindi naman lahat ng tinuturo ay dapat i-absorb mo rin. Amen? Kaya maging maingat. Okay? Purpose of ministry. Ministry is not just for church leaders, but for all believers. Ang ministry po ay para sa lahat. Okay? Sa lahat ng tinawag ng Panginoon. Each person has a role in serving and building up the church. Pangatlo, building up the body, the church grows stronger when each member contributes their gifts and talents. Unity and maturity are the goals. Kapag ang isang iglesia
ayaw niyang lumago sa pananampalataya at walang kaisahan, okay? Kasi tandaan po natin, no? Kapag ka mayroong nagkikreate ng division, okay, sa church, if somebody is creating division, first, pray for them. And then, speak to them. Na hindi yun dapat. Okay? Because mga kapatid, napakahalaga po, maintindihan natin, no? Kapag pakiramdam mo, you are creating division, magpa-search tayo sa Panginoon. Okay? Kadalasan ang nagsisimula yan pagka hindi mo feel, okay? Hindi naging ayon dun sa gusto mo. It's not your gusto. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Okay? Leaders also quarrel. Yung mga magkakapatid nga, nag-aaway, nagtatalo-talo, tama? Pero end of the day, anong ginagawa ng magkapatid? Magkapatid pa rin yan eh. Lalapit pa rin yan. Amen? Nagpapatawad pa rin yan. Amen? Nagmamahal pa rin yan. Kasi yun yung gusto ni Jesus. Hindi yung gusto mo, kapatid. Hindi yung gusto natin. But ano yung gusto ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoong Jesus? Love one another. Number 1, in equipping the saints for the work of ministry. Amen? Yan po sa verse 12. Sabi dito, to equip the saints for the work of ministry. For building up, for the work of ministry. Para sa gawain ng paglilingkod. Ibig sabihin, tayo po, ang iglesia, dapat nagtuturo. Dapat nag-i-equip. Tinuturuan ng ang bawat isa. Mga kapatid, kapag ikaw, Kristiyano, ayaw mo na, kumbaga, ano lang sa'yo, second priority lang ang church, may question yon. Bakit? Sa church natututo tayo. Tama po? Sa pananambahan natututo tayo. Doon sa small group mo, hindi ka umaaten. Kailangan ka pang medyo, suyuin. Tama po? Oh, bro, sis, mayroon tayong CG. Ay, pasensya na sis. Kasi meron kaming lakad. Aray daw eh. Okay? Pero kadalasan po ganun, di ba? Pero kung halimbawa, one time lang may lakad ka, acceptable. Pero lagi na lang may lakad ka, may problema tayo dyan. Kailangan mag-adjust si cell group leader. Para kay sis. So, ibig sabihin, cancel muna tayo. Amen? Mga kapatid, may mga programa ang iglesia para po sa kailalago ng bawat isa. Amen? Kaya nga may mga seminars tayo, may mga discipleship, may mga training tayo. Don't worry. Darating po tayo dyan paunti-unti. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, meron tayong heart that is teachable, na nais nating mas makilala ang Panginoong Yesus. Mas lumago. Kasi may layunin ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. Iba-iba po tayo ng pagkatawag sa Panginoon. May mga galing mag-invite. Okay? Totoo po, may magagaling mag-invite. Yung isang invite niya lang, ang dami niyang nadadala sa church, tama po? Tapos ikaw, gusto mo mag-invite, ang tagal-tagal mo nang ini-invite, ayaw mo sumama eh. Okay, panalangin natin. Baka hindi pa niya oras. Tandaan po natin, ang banal na Espiritu ang kikilos sa kanila. Our part is to pray for them. And open our mouth, syempre. Alam nga, puro lang tayo pray, pero hindi mo naman siya invite. Amen? Pray for them. Mga kapatid, we need to engage in ministry. Pag sinabi mong, Lord, here I am, use me. When you say that to your heart sa Panginoon, na Lord, gamitin mo ako, Panginoon, sa ministeryo na nais mo akong maglingkod. Iba-iba po, marami pong ministry ang church. Tama po ba? Marami pong need ang church. Kailangan po ng workers. Amen? So ano pong gawin natin? Kailangan isa-isahin po ba ng leaders? Amen? Tama po? Tayong lahat po ay patuloy na lumapit sa Panginoon na, Lord, ano po bang nais mo sa buhay ko, Panginoon? Anong plano mo? Maraming ministry and church. Let's be involved. Let's be engaged. Mga kapatid, sa buhay natin, our active role as a believer in serving others and advancing the kingdom. Tandaan po natin, ang buhay natin may layunin. Kapag wala sa puso natin na to serve God,
Pag sinabi mo nag-serve ka sa ministry, let's say nagluluto ka. You serve God, right? You serve also others. Why? You feed them. Sarap luto mo eh. Amen? What else? When you sing sa Panginoon, you encourage them. Tama po. When you teach, you share the Word of God. Iba-iba po mga kapatid. When you pray for one another. Yung mga kapatid tayo na kung manalangin, sabi nga kung manalangin wagas daw. Yes, matagal. May mga tao, mga Kristiyano naman manalangin. Ano lang, alam niyo yung paunti-unti? Yung nanalangin ka tapos hindi sobrang haba, pero throughout the day you pray. Tama po? Okay? But there are people, ang ginagawa lang nila is to pray. Amen? Hindi natin kailangan silang i-highlight. But that is their gift. Utilize your gift. And let's pray for one another. Ang pinakamahirap po sa lahat yung battle, to start. To engage, yung starting point po, yun po ang pinakamahirap sa lahat. Ministry is where believers share resources and responsibility. Makikita po natin yan sa Acts chapter 2, verse 42 to 47. So marami po tayong different gifts. Mga kapatid, ano pong sinasabi ng salita ng Panginoon? Okay? In Mark chapter 10, verse 45, sabi po dito, this aligns with the teachings of Jesus, who modeled servanthood and instructed his followers to serve one another. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag sa Panginoong Hesus tayo nakatingin, mga kapatid, yes, mapapagod yung physical mong katawan kasi you need to spend time sa paglilingkod. Amen? Pero end of the day, the Lord will restore us. Amen? That's the power of the Holy Spirit. Yung hindi mo kayang ipaliwanag, ni-restore ka ng Panginoon eh. Kasi nagpapagamit ka, kapatid. Nagpapagamit tayo sa Panginoon. And for His glory, even the Lord Jesus Christ came to this earth to serve. Amen? He served. Samantalang siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Amen? Sino ba naman po tayo? Lahat po tayo makasalanan, kapatid. Yan po yung katotohanan. Salamat sa biyaya. Salamat sa habag ng Panginoon, sa biyaya niya, na tayo po'y nakakilala sa Panginoon. Amen? Na mayroong nagmahal sa atin, ang Diyos Ama. At sa pagmamahal niya, ipinakita niya yon sa Panginoong Jesucristo. Nang ang Panginoong Jesucristo ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanang hindi natin kayang bayaran. Siya po ang nagbayad nun ng kanyang banal na dugo. Nararapat lamang na ang buhay na to, ang buhay natin, ay ibigay natin sa Kanya ng may paglilingkod, ng may kagalakan. Kapag naglilingkod ka sa Panginoon, kapatid, tapos medyo mabigat sa kalooban mo, hindi isipin, panalangin mo yon. Bakit? Kapag nabibigatan ka, baka hindi ka doon. Baka hindi yun ng ministry mo. So pwede ka magpa-consult. Consult your cell group leaders, your pastor, our leaders. Consult po pag-pray natin. Kasi baka yun nga, kagaya ng bata, dahil bata pa siyang Kristiyano, masigasig siya, gusto niyang kumanta, yung pala, para sa sayaw siya, o mama-advisean siya, huwag kang kakanta, kapatid. Tumugtog ka na lang. Amen? Tignan natin dun sa pagtugtog. O tignan natin sa ushering. O tignan natin, iba-iba po eh. Pero ang kagandahan sa lahat, yung heart, the heart that humbles before God, Lord. Gusto ko maglingkod sa iyo, Panginoon. Bakit? Life is precious. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Dapat po ang desire ng Kristiyano, Lord, I want to remain faithful. In remaining faithful, kahit sa anong paraan, anong mandanasin mo, you stay sa Panginoon. You kapit sa Panginoon. Yung kapit na mahigpit, na Lord, kahit na anong mangyari, Panginoon, lalapit at kakapit ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, kahit harangan pa ako ni loved one.
Okay? Minsan, yung mga loved ones natin, yung mga humaharang sa atin. Amen? Pero tandaan po natin, no? Kapag hindi pa sila nakakilala sa Panginoon, that's understandable. Pero pag kakilala na sila ng Panginoon, naghaharang sila, that's questionable. Okay? No, we need to pray for them. Na maintindihan nila na, love, punta muna ako sa church. Sa church ba talaga? Sa church. O, kasi merong may practice. Okay? May Bible study. Amen? So napakahalaga po, no, na tayo bilang mga anak ng Diyos. The Lord wants us to equip us for His ministry. Maraming ministry ang church. Okay? Minsan, hindi lang tayo available. That's the main tawag doon. Kapag hindi ka available, paano ka magamit? Kahit gaano kahusay mo. Kahit gaano ka galing mong kumanta. Ang ganda ng boses. Basta magandang boses. Sayang. Hindi available. Pero pakantahin mo sa labas. Talaga naman, nangunguna pa. Pag may birthdayhan, di ba? Okay, ang ganda ng boses ni sis, Okay, paggamit mo sa church, sis. Busy po sa work, eh. Ang dami nating marami tayong dahilan. Pero sa ministry, mga kapatid, pag-serve sa Panginoon, it's worth it. One day, our labor in the Lord is not in vain. One day, the Lord will reward us. Amen? Totoo po yun, mga kapatid. We sacrifice time, yes. We sacrifice money, yes. We sacrifice kung anong pwede natin i-sacrifice. But, that's worth it. Bakit? Mayroon ng una nag-sacrifice para sa atin. It's our Lord and Savior, Jesus Christ. It's more than enough reason na may nagmahal sa atin ng una at niligtas tayo sa kapahamakan. Tama po. Totoo po yun. Hallelujah. Kailangan daw mabilis eh. Ayaw na po yata. Hallelujah. Number 2 na po tayo. Ayun. Ito po yan sa Acts chapter 2. All the believers devoted themselves to apostles' teachings and fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to do the prayer. Makita po natin dito, mga kapatid, no? Yung sa yellow, 46, they worship together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with a great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Mga kapatid, makikita natin sa 45, they sold their property. Yung mga mayayaman nun, yung wealthy talaga, they sold their property and they share it. Sa panahon ngayon, dapat ang Kristiyano, pag mayaman ka, you share it. Why? He is our provider. The Lord will bless us. I'm not saying this because that's the truth. That's the truth of the Bible. I'm encouraging everyone. Kung meron tayo, we share. Ang Lord ang bahala mag-return nun. Pero huwag mong iisipin na, Lord nagbigay ako. Lord paano ginukwenta mo? Mga kapatid, yung buhay, yung hininga na meron tayo. Amen? Yung kalakasan na meron tayo. We are not spending thousands of billions of whatever dun sa hospital. Yung kalakasan na meron tayo, yung biyaya yan sa Panginoon. Biyaya sa Panginoon. Amen? Number 2, for building up the body of Christ. Hallelujah. Sabi po dito, to equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ. Question. Ano po ibig sabihin? Ito po yung sinasabi ko kanina. Ano po ibig sabihin ng builds up? What builds means? Isipin niyo po isang construction, okay? Merong foundation, merong, di ba? Tama po? Merong mga kailangan gawin. Raising the walls, finishing every room. So ito po yung picture nun. Ikak. Yung ikak, nasa first floor na po ba tayo? Nasa first floor na tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, napakahalaga ng pundasyon, okay? So sabi kanina sa salita ng Panginoon, the foundation of the church, yung prophets and apostles, and the cornerstone, sino?
Si Jesus. Amen? Ngayon, kailangan pong i-build up, tayo po yung body ni Christ. Amen? So ngayon, kung hindi ka equip, paano ka magiging pagpapala sa iba? Puro ko lang pag may time na lang ako, pag may time na lang, kadalasan nandun ka lang naman sa mall. Kadalasan, nasa bahay ka lang naman. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, spiritually, it is the steady, intentional work that strengthens, enlarges, and beautifies Christ's people until we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Mga kapatid, kailangan po intentional. Yung paglago, hindi siya dapat, optional. Again, intentional po ang paglago natin. Sama-sama tayong lumago. Sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Building up the body of Christ, number 1, dapat po yung ultimate goal natin, na tayo po'y lumago sabay-sabay. Amen? Lahat po tayo lumago. Dahil pag tayo malago, magiging pagpapala tayo sa iba. Amen? Yun po yung katotohanan. Let the Holy Spirit transform our lives. Trabaho po ng Banal na Espiritu yon na tayo baguhin. Ano trabaho natin? Sumunod. Obedience is the key. Submission. We need to submit sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Interconnectedness and interdependence. Mga kapatid, iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng giftings. We are connected to one another. Parang isang katawan. Hindi mo pwedeng sabihin sa kamay na hindi dadaan sa na magbuhat ka. Hindi mo kaya ng kamay yan. Kailangan may di ba, may braso. Hindi mo sabihin, kunin mo nga yun, pero ayaw ng mata. Okay? Nagets mo? Kunin mo nga yung yung ayaw ng mata. Kasi mayroon pa silang hindi pagkakaunawaan. Hindi pwede yun. Connected tayo, mga kapatid. If kahit ito masaktan, hindi ka makapaglaro ng basketball niyan. Okay? Hindi ka makakapagluto ng masarap niyan. Kung halimbawa ito, ang tawag doon, arthritis ba yun? Ayun, may uric o something. Okay? Mga kapatid, napakahalaga po na lahat po tayo ay doon sa parte ng katawan. Amen? Lahat po tayo sabay-sabay lumago sa Panginoon. We are interconnected and interdependence. Pag sinabi mong, kaya nga napakahalaga ng accountability partner. Hindi lang yung asawa natin. We have accountability partner ang bawat isa. Na kapag ang isa ay medyo, alam mo yun, lumalayo-layo na, palalahanan mo. Minsan, kwelyuhan mo. Kwelyuhan daw, akbayan mo. Okay? Hindi, kwelyuhan, hindi maganda yon kasi medyo puwersado yun Okay? Ayain mo magkape. Okay? Mga kapatid, kadalasan, yung mga lumaalis, hindi man lumaalis, yung mga namamahinga masyado, yung hindi na masyado nang maatin ng church, kailangan silang paalalahanan, i-follow up. Kaya nga may follow-up ministry tayo. Palakpan natin yung Lord, no? We have follow-up ministry. Yan po yung mga bagay sa church na kung saan may isang body, meron po tayong mga ministry. At dun po, kailangan natin suriin ang ating sarili. Saan po ba tayo parte dapat maglingkod? Amen? Pinanalangin po yun, mga kapatid. Hindi lang dahil tinulak ka, dahil pagka yun ipinanalangin mo sa Panginoon, masaya ka maglilingkod kahit nag-overtime ka. Amen? Kahit walang bayad. Kasi mahal mo ang Panginoon. Ginagawa mo yon dahil mahal mo ang Lord. And you serve the God with love. Napakahalaga po sa paglingkod yung pag-ibig. Walang pag-ibig, may problema tayo dyan. Mapapagod ka. Yung gusto mo lang lagi, ang tawag doon? Yung kailangan may nakakatingin sa'yo para maglingkod ka. No. Isa lang po ang ating audience ang Panginoon. Sa ginagawa natin, mga kapatid, ang Diyos ang malugod, ang Diyos ang magalak. Wala na pong iba. Hindi tayo mapapagod. He is the one who restores us. He is the one who will bless us na mga kailangan natin. Amen? Amen. Hallelujah. So, finals na po tayo. Hallelujah. So, sabi po dito, Ephesians chapter 4, verses 13, sabi po dito, sa Tagalog na lang po, hanggang marating natin
marating natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng lubos na pagkakilala sa anak ng Diyos tungo sa pagiging ganap na tao hanggang tagalayin natin ang lubos na kabuuan. Mga kapatid, napakahalaga po natin bilang mga Kristiyano. Bakit kailangan natin ma-equip? Para po tayo ay magkaroon ng kaisahan sa pananampalataya. Pangalawa, mas makilala natin si Kristo. Okay? Hindi po nagtatapos yung ating buhay, Kristiyano, nung tayo lang makakilala sa Panginoong Hesus. Okay na ako. I accepted the Lord Jesus Christ. I finished na. Hindi naman tayo yung nandun sa yung tawag nito? Yung magnanakaw dun sa krus. May buhay pa po tayo. Ang buhay na tayo may plano ang Diyos sa atin, ang purpose natin ay mapangyari. Amen? Maglingkod tayo mga kapatid. Habang naglalingkod tayo, napakahalaga sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kilalanin mo ng Panginoong Hesus. Kapag hindi ka nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi ka umaten ng cell group mo, Bible study nyo, paano ka lalago? Pero tignan mo, kapag may birthday, may celebration present yan. Wala naman dito siguro nan, di ba? Amen. Pero mas maganda pagka may gawain ng Panginoon, may church, present ka. Kapag may seminar, present ka. Pagka may Bible study, present ka, may cell group. Napakahalaga po nun para tayo lumago. Because maturity is not instant. It takes time, yes. Ang napakahalaga po sa buhay ng Kristiyano, habang lumalakad tayo, dumidepende tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi tayong malakas, siya ang malakas. And yun po, kapag kilala mo ang Panginoong Hesus, ano mang danasin mo sa buhay, okay lang. Kung wala kang pera, okay lang rin eh. Bakit? He is the one who provides. Kung may sakit tayo, we pray to God, Lord, ikaw ang aking kagalingan, Panginoon. Yes, the Lord will give doctors. Yun yung mga kasangkapan. Pero end of the day, ang buhay natin, pag-aari ng Panginoon. Nararapat lamang na habang tayo nabubuhay, mga kapatid, yung plano ng Panginoon, yung layunin niya, ang siyang mapangyari. Hindi yung gusto lang natin. Amen? Habang malakas pa tayo, huwag nating hintayin na magtakip silim. Ano yung takip silim? Pagka 60 ka na, 60 plus. Hindi, siya po sinasabi ko lang po. Tawag doon? Habang tayo ay may kalakasan pa, tayo ay maglingkod na sa Panginoon. Amen? Kasi hindi po, habang malakas pa tayo, bakit gagamitin pa tayo ng Panginoon eh? Unless na lang, nandun ka sa banig ng karamdaman, na hinihintay na lang yung, tawag doon? Okay? Takip silim. Takip silim ba? Tama po. Mga kapatid, ang tinuturo po sa atin ng salita ng Panginoon, tayo po ay magpa-train. Tayo po ay mag-train. Patuloy tayong lumago sa pananampalataya natin. Huwag nating hayaan na lumipas lang ang panahon, ganun at ganun pa rin. Yung nalalaman mo, ganun at ganun ka pa rin. Na, halimbawa, may evangelism. Di ba? May evangelism. Sama ka bro. Bit ka. Pas muna ako dyan. Meron kaming di ba? Di mo alam. Gusto kong i-train ni pastor, di ba? O let's say, yung leader mo. Bro, pwede bang ikaw ang mag-lead ng Bible study muna? Opportunity yon. Why? Opportunity to study the Word. Na ikaw mismo, first hand, naranasan mo yung kabutihan ng Panginoon sa kanyang mga salita. Amen? And the Lord will use you. Why? Because you are open. You are submissive. At hindi ka lang naman basta-bastang sinasabihan ng cell group leader mo na ikaw, yung pinapasa lang lagi sa'yo. No. He also praying for that. Tama po? So, grab the chance. Huwag mong isipin dahil magkakamali ka. Lahat po tayo nagsimula sa ganun. Walang magaling.
ang Panginoon ang magaling. Kapag ang puso natin ay tama, the Lord will bless our hearts, bless our ministry. And we will be joyful to serve the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Conclusion na po tayo. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Conclusion na po tayo. Equipping the saints is not without challenges. It requires intentionality, commitment, and discernment. All of us, servant leaders, must be vigilant in maintaining doctrinal purity and addressing false teaching that can hinder the equipping process. We are called to serve one another and advancing the kingdom of God. Always be humble, gentle, and be patient with one another because of love. In John chapter 13, verse 35, it says, "By this all people will know that you are my disciples if you have loved one another." Equipping leads to ministry. Ministry leads to edification. Edification displays Christ's glory to the world. Amen? Sa Diyos po ang lahat ng pinakamataas ng papuri at pasasalamat. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, ang iyong mga salita na patuloy kami, Panginoon, na magpa-train, Panginoon. Patuloy kami magpaturo. Patuloy kami, Panginoon, magsaliksik. Patuloy kami, Panginoon, mag-submit sa authority ng mabanal na Espiritu. Lord, sa buhay namin, Panginoon, meron kang layunin. Kami po yung tinawag, Panginoon. At ang yung layunin, Panginoon, kami po yung makapaglingkod ng buong puso, ng buong buhay, ng may pagpapakumbaba, ng may buong pag-ibig, Panginoon, dahil mahal ka namin. Lord, ang buhay na to, Panginoon, ay sa iyo. Hindi po namin pagmamayari. Nararapat lamang, Panginoon, na kami makapaglingkod sa iyo, Panginoon, habang kami may kalakasan pa. Lord, salamat din po, Panginoon, sa iyong biyaya, sa katotohanan ng iyong mga salita, na tunay nga po, Panginoon, na matuloy kaming lumago sa aming pananampalataya. Mas makilala ka namin, Panginoong Hesus, at patuloy kami, Panginoon, magmahalan sa isa't isa. Na ikaw, Panginoong Hesus, ang makita sa buhay namin at sa kabuuan, Panginoon, ng iyong iglesia. Patuloy kaming maging matatag na may pagkakaisa at may isang hangarin na patuloy na dakilain ka at maging kaparte, Panginoon, kabahagi, Panginoon, for the furtherance of your kingdom, Lord. Salamat po, Diyos, sa gabing ito. Pinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless everyone.